nyo. Let's go sa Lord, in Jesus' name, salamat sa mga ganito, Lord. Salamat sa pagpilihan mo, Panginoon, dahil, Lord. Nawa, Panginoon, na ingatan mo kami sa aming pag-aaral ngayon, Lord, at na tumatok sa aming isipan, Panginoon, na itutulong mo mabuti sa amin, Panginoon. Kaya po kami sa mag-aaral. Sino po gusto mag-energize to keep us alive? Simple exercise will do. Kahit na simple stretching lang. Kunti na pagbasalita. Turo-turo po sila, mga matanda. Matanda yung tinuro. O sige, paatuhod tayo. Balikat ulo. Ganun, no? Tapos yung paa natin, ano, gaganon po natin para ma-stretch. 1, 2, 3. Kakanta tayo. 1, 2, 3. Paatuhod, balikat ulo. Paatuhod, balikat ulo. Sa paatuhod, balikat ulo. Magtayo na tayo. Bakit mo na Para yung ano dito? Para yung food dati. Nag-energize ba kayo sa klase ninyo? Ay, hindi pa ma'am. Ay, hindi. Ngayon pa lang ma'am. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang kumala yung mga buto-buto. Ako kasi nagpapa-prayer, nagpapa-energize, nagpapa-recap, Kapakanta lang ako. sayang magiging. Pero talagang mag-feel natin na nasa klase. Pati yung active. Yes. Kasi kailangan nyo yung ma-memorize dahil kapag nag-graduate kayo, papakanta yung isa-isa before pirmahan ang clearance. So, at least alam nyo yung active team or team song ng ating school. Nasa YouTube naman yun. Madali na. Ano lang naman yun. Hindi naman siya mahaba. Okay, bed batting. Ang ano natin, ang ating discuss for today. This is under EC1 or elderly care. Sa bed batting, meron tayong mga principles na hindi pwedeng mabago. Kung maintindihan nyo yung sulat ko. Okay, number 1 is ano ang meaning ng cephalocaudal? Head to toe. Head to toe. Dahil hindi naman tayo pwedeng magpaligo ng una ang paa, una ang perineal, tapos yung toothbrush, tapos ulo. So, lagi, cephalocaudal, head to toe. Tapos, cleanest to dirtiest. To dirtiest. And then, hindi pwedeng cleanest to dirtiest. Hindi pwedeng unahin ko to. Mag-perineal tayo. Tapos tsaka natin papaliguan sila ng patient. And then far or side. Yes. Far to near. Bakit? Far to near. Bakit kailangan far to near? Prevent cross. Yes. Prevent cross-contamination. Dahil madumi ako, hindi pwedeng ito, ang uunahin ko. Tapos, ito naman, ibig sabihin, magta-touch yung uniform ko, na-spread ko yung mga pathogens or bacteria. And then, last is distal to proximal. Some, they call it proximo, nalimit ko, but some, it's proximal. Okay, ibig sabihin, ito ang distal to proximal. Para to promote blood circulation papuntang puso. Okay? Yan yung principles na ating susundin from head to toe. Before we start, ano ang kailangan natin i-consider? Bago tayo mag-proceed sa procedure, ano ang kailangan natin tignan?
check the doctor's order. For example, this is the doctor's order. Check natin yung pangalan. Para masiguro natin na tamang patient tayo, check natin yung wristband ni patient. Diba? Nakalagay dyan ang kanyang pangalan at ang kanyang birthday. And then, ang kahalagahan ng doctor's order para makita natin kung ano ang medical condition ni patient, kung pwede ba siyang galawin, kung pwede ba siyang ipatihaya o ipatagilid, and then kung ano yung time na pwede siyang paliguan. Kasi meron mga patients na kailangan sa umaga lang, sa hapon, sa gabi. Kaya kailangan natin munang i-check yung doctor's order. Okay? Clear? And then, of course, pagpasok kay patient, kailangan nakasanitize ang hands. PP is on by wearing your apron, your mask, your gloves, and your hairnet. And then, secured. Check the room temperature. Papaliguan siya. So, iunahan natin. We don't need to turn it off para hindi masuffocate si patient since we are closing the door and the window. And then, kung may curtain dyan, we need to close for patient privacy. Kasi nga, para hindi siya masilipan. Okay? After, we need to gather all the materials needed. Bakit? To save time and effort. Yes, to save time and effort, but to save time and energy. Hindi yung kailan magpapaligo ka na, tsaka ka pupunta ka doon para kuhanin yung mga gamit. Dapat naka-ready na sa gilid mo. Okay? And then, introduce yourself. Sabihin kay patient kung anong procedures ang gagawin mo at para malaman din ni patient kung sino yung caregiver niya. Good morning, ma'am. My name is Lucy. I am your caregiver for today. Ang gagawin po natin ngayon is papaliguan po kayo. Sabihin ninyo yung rason kung bakit kayo nandoon. Okay? Materials needed, we have three basin. We have the wetting, soaping, and rinsing. Okay? Naka-ready yan. Doon naman meron kayong katungan. And then, kapag lalaki, we have the urinal. Pag babae, we have the bedpan. Meron tayo dito mga kidney basins. For example, meron na lang ako dito hygiene kit. Yung preference na shampoo or conditioner ni patient, lotion niya, mga oil niya, etc. Kung ano ang gusto ni patient. Assuming this is a forceps, bakit kailangan natin gumamit ng forceps sa perineal? Paghawak po ng penis. Yes, bakit? Anong kahalagahan ng forceps sa ng perineal kay patient? Not for privacy, but for your own safety, guys. Dahil pwede kayong perineal yan, pwede kayong kasuhan. Pwede sabihin ni patient na namolesta siya, na hinawakan niya siya. So, safe po kayo na may forceps po kayo. Okay? Hindi basta hawakan nyo dahil maselang parte yung mahawakan natin. Assuming na ito yung toothbrush, we have tongue depressor, meron tayo dito pang sanction in case na hindi maibuga ni patient yung tubig, wala siyang kakayahan. We have the kidney basin, and then mga cotton balls. Okay, and then meron tayong brush para sa kuko, paglilinisan natin. Then, naka-ready dapat ang inyong gown, pampalit kay patient. Then, we have towels here. We have the rubber sheet or what we call Macintosh. We have the carry pad. Ito yung pang sa tubig sa ulo ni patient. We have the hamper. Kapag basa na yung towel, lagyan natin sa hamper. And then, don't forget that assuming I have two pails here, one is empty and one with the water na pampalit natin ng tubig doon. Okay? Then, we will start. Remove the pillow. Yung ano pala itaas. Ano yan, bed railings para hindi mahulog si
patient in case. Remove natin yung pillow. Ilagay natin muna yung rubber sheet. Hindi ko pa ini-start si patient na. Nilalagay ko lang. Then, the helipad. Yung isang timba, gamitin para doon mapunta yung tubig. Then, tsaka natin i-slant si patient. Slant natin yung ulo ni patient. Example, ito yung example. Then, lagay tayo ng towel dito. Balikan yung patient para hindi mabasa. Kasi ulo muna tayo. And then, assuming I have extra towelette, lalagay dito. And then, I have cotton balls sa tenga para hindi mapasukan ng tubig. Okay, for example, nilagay ko. And then, I have hairbrush. Kailangan suklayan muna si patient para Ang bago. yes, at saka kung may dandruff siya or kung may sugat siya, kung may mga sugat-sugat siya, we can inform the family of the patient. Okay? Okay, assuming na na-brush ko na yung hair niya. Okay? Then, using the dipper, kuha kayo ng tubig dun sa isang timba natin na may tubig. Buhusan. And then, shampoo, kung ano yung prepared na brand ni patient, nasa kanya. Shampoohan natin. And massage. Why? Yes, blood circulation. Massage natin. And then, banlaw hanggang sa mawala yung shampoo or yung ano sa buhok niya. And then, ihilain natin. After that, kung ano yung nandito, yun ang ating pang ano, we can remove the towelette, we can remove the cotton balls, and then we can remove the helipad. Okay, lagay natin sa isang gilid. Patuyuin natin yung buhok ni patient. And then, from time to time also, you can ask the patient na, ma'am, okay na po ba kayo? Hindi po ba kayo nasasaktan? Para yun na yung pinaka-banding nyo na kay patient. Maramdaman niya na concerned kayo, okay? Yung kung relax lang ba siya or anything. Okay? Ito, dahil sa buhok siya, basa na siya. Okay? We can put it into the hamper. Then, suklayan muna ang kanyang buhok. Done na yung kanyang buhok. Maglagay tayo ng another towel. Kailangan pag may gagawin kayong procedures, laging may nakakabang na towel para yun yung pang-pat drying. Okay? Nakaslan si patient, so ibabalik na natin siya sa lagi niyang pwesto. And then, dapat meron tayong bath blanket, any types of linen, assuming this is a linen, kasi ito ay madumi na. Okay? So, pababa muna siya dahil dito pa naman tayo. Nakakaliyang ganyan dyan para hindi masilipan si patient. Okay? Next tayo sa eyes. Okay, meron tayong kidney basin. One is empty, one with the cotton balls. And yung empty, ito yung pag-discharge natin. Okay, paano lilinisan? Soak in the water. Huwag nang with the soap ha. Soak sa water. Kuha tayo ng basin. Soak natin siya. Inner to outer canthus. Discard.
inner to outer canthus, discard, depende kung gaano karami yung muta ni patient, so mas maraming cotton balls yung gagawin. So same procedure with the other side, inner to outer canthus, discard, inner to outer canthus, discard. Okay? Done? Any questions so far? Nakakasunod? Malinaw po? Okay. And then, sa nose naman na, meron tayo ditong parang cotton balls. Kung nakikita nyo doon, yung parang mahaba siya. And then, kuha ulit kayo ng tubig. Soak natin yung parang bulak niya. And then, linisin. Discard. Linisin. Discard. Okay? From time to time, napapalitan ko ang tubig natin, ha? Hindi yung ginamit na natin doon, tapos yun at yun. So, lagi yung sinasabi na nare-replace nyo yung tubig. Okay? And then, sa ano na tayo? Sa mouth. Tagilid natin yung ulo ni patient. Dapat nakatagilid siya. Then, meron tayong kidney basin again para doon mapunta yung tubig. And then, for example, meron tayo dito thumb depressor. Ito yung parang stick. Babalutan natin ng gasa. Doon natin lilinisin yung sa gilid niya, yung sa dila niya. Linisin po natin. And then, kung may brush naman siya, we can do it also. Iba-brush natin siya. And kung hindi kayang maibuga ni patient, meron tayo dito pang sanction. Pwede natin itong lagyan ng tubig para pang-move niya, okay? Tapos, dito na tuloy-tuloy yung, pwede natin itong lagyan ng tubig, pwede din natin kuhanin yung tubig dito, okay? Basta yung kidney basin is nakaabang dito, okay? Clear? Then, ears na tayo. Ears na tayo again, kidney basin, cotton balls, inner lobe to outer lobe, discard, inner lobe to outer lobe, discard, depende kung gaano kadumi yung tenga ni patient. Then, same procedure to the other side. And then, yung nakaabang na yung towel, yun yung pampapat dry nyo. Okay? Pat dry nyo muna. Tatanggalin ko na o hindi? Pwede. Pwede? Pwede na ano? Pwede Pwede tanggalin? tanggalin ma. Pwede tanggalin? Pwede gamitin kasi hindi pa siya masyadong basa. Okay? Then sa face na tayo, dito na natin magagamit ang ating 3 basins. Form tayo ng rectangular mittens. Alam niyo na to? Ang rectangular mittens. Wet natin siya. Okay? Soap. And then, rinse. Okay? And then, sa face naman, pwede yung ganito. C-stroke. Remember na dapat lahat ng parts ng ating rectangular mittens is nagagamit. Okay? Kung dito ginanon mo siya, pwede mo siya nagamit ito, nagamit yung kabilang side. Okay? Same procedure sa other side. Huwag kalimutan, wetting, soaping, rinsing. Okay? Tapos na siya, and then, pat dry. Okay? Same also sa neck. Wetting, soaping, rinsing, and then same procedure with the other side. And then, pat dry. Nag-uumpisa ako lagi sa par. Okay? Then, pat dry niyo ulit siya. Okay? And then, sa hands naman tayo. Tatanggalin na natin yung lab gown ni patient. Tatagilid muna natin siya. So, assuming na lang na tinanggal ko kasi nalalagas ang ating manipin. So, assuming wala siyang lab gown, pero dahil meron siyang bed blanket, na puprotect pa rin natin yung privacy ni patient. Dito na tayo sa hands. Lagi, gagawin
procedure, laging may nakaabang na towel sa gilid. Dito ako nag-umpisa para hindi natin ma-cross yung contamination. Okay? First, meron tayo dito another basin. Assuming another basin. Unahin natin ang kanyang kamay. Yung brush. For example, pang anong brush to? Pang kuko hindi yung sa ngipin. Pang kuko. Kung madumi, i-brush natin. And then, banlawan natin. Concentrate tayo sa mga interdigital spaces ng fingers. Ayan. Kagaya din sa bata lagi. Kasi di ba dito yung madumi na bata. So, yan. Tapos na. Same po wetting, soaping, rinsing. Okay, huwag niyong kakalimutan. And then, pat dry. Dito na tayo. Dito na. Ano ang ating distal to proximal. So, from here, anterior, posterior, lateral, lateral. Same, wetting, soaping, and rinsing. Okay? And then, dito ulit, proximal tayo, anterior. Anterior is the front, posterior yung back, and then yung gilid-gilid is lateral, lateral, exit to axilla or kilikili. Okay? And then, again, wetting, soaping, and rinsing, pat dry. Okay? Pwede ba natin ulit gamitin? Yes, kasi hindi na masyadong basa yung kamay. Same procedure with the other side. Kuha ulit ng basin, banlawan, sabunin, at saka i-rinse. Okay, and then kung kailangan i-brush, then same ulit. Anterior, posterior, lateral, lateral, sabon, banlaw, and then sabon ay anterior, posterior, lateral, lateral, exit to axilla or axillary ang tawag. Okay? Kilikili po yun. Gusto, sa bed bathing, nagsasalita po kayo dito ha. At yung mga important parts is gustong naririnig yan ni assessor. Okay, tapos na siya. Di ba wala naman siyang gown. So, dito, mag-ask tayo ng permission kay patient. Baka merong patient na sensitive at ayaw ipahawak yung kanyang maselang parte ng katawan. So, ma'am, nilinisan ko na po yung parte ng chest ninyo. Is that okay, ma'am? Pag sinabi niyo oo, walang problema. Okay? First, dito yan, para makita ninyo. Pataas po. Dito po muna tayo sa kalahati. So, pataas siya. Wetting, soaping, rinsing, wetting, soaping, rinsing, wetting, soaping, rinsing, and then wetting. Lagi po dito sa gilid. Nakakapag-promote din po yan ng blood circulation to patient. And then, dito sa areola, sa gilid, we can use cotton balls. Dito po. Yung dun sa gilid ng ating nipple. Discard sa nipple, discard. Okay? Done. And then, kuha kayo ng another towel. Magpuproceed na ba ako dito? Sa down, sa lower extremity? Extremity, hindi pa. Anong susunod? Sa likod. Yes, sa likod. So, patihayan natin si patient. Ma'am, patihayan. Tatapin po kayo. Ayan. Ang gulo ng ating manipulation. Mag-ano siya, ma'am? Side? Yes, magsa-side siya kasi hindi po natin malilinisan kung nakasupine position. Okay, same also, rectangular mittens. Bawal ng rectangular mittens from up to down. Right from down to up. Soaping, kada ano po wetting, soaping, rinsing. Wetting, soaping, rinsing, wetting, soaping, rinsing. Okay? And then, laging may nakaabang na towel. Ng pampunas po. And then, sa bath
area, same. Wetting, soaping, rinsing, wetting, soaping, rinsing, wetting, soaping, rinsing. And then, nakatanggal na po yung diaper niya. Minsan yung mga patient naman ninyo is hindi sila nagda-diaper. Okay? So, tapos na yung back. Saan na siya? Hindi nga na nanggal na siya. Meron siya. Ito. Alas na. Okay. Since tapos na tayo dito sa taas, we can change the lab gown. Okay? Nakaano pa rin to. Anyway, sa bed batting is by partner po yan, ha? Meron dito sa upper, sa lower. Yung habang ginagawa ng isa, yung upper, yung lower is nag-a-assist siya. Hindi ka lang basta nakatayo doon at maghihintay ka lang sa sa Lexa. Dapat kung ano yung mga kailangan niya, inaabot mo. Okay? At saka dapat yung nag-a-assist, siya yung ang main niya is hindi masilipan si patient. Okay? So natanggal na natin, halimbawa wala siya, nalagay na natin yung panibagong lab gown na malinis, pero igaganon po muna natin. Kasi hindi pa tayo tapos sa perineum para hindi malagyan ng dumi or bacteria. Okay? So nakatakip pa rin siya ng ating bath blanket. Dito na tayo sa paa. Pari na lang, meron akong nalagyan. Sa paa, same also na ginawa sa kamay, unahin ng ito, tapos kung kailangan i-brush, again, meron kayong nakaabang na towel. Wetting, soaping, rinsing, and then pat dry. Ma'am, dyan po ba hindi naka-parcel? Sorry, yes, naka-parcel. Lagi po, lagi. My mistake, sorry. Yeah, okay, tapos na, same procedure with the other side. Then, same also dito. Again, wetting, soaping, rinsing, anterior, posterior, lateral, lateral. Okay, same also dito. Exit nyo siya sa groins or sa senior. Okay? Same procedure. Pat dry. And then, you can use again. Then, dito. Shumi, natapos na siya. Perineal na tayo. Pag perineal, pag sa lalaki, naka-supine position lang siya. Tapos, unahin ng, ito na, gagamit ka ng corset din sa lalaki. But first, ask mo muna siya kung nawiwiwi siya. Pag sa lalaki, we have the main urinal. Halimbawa, hindi siya, urinal na siya. Okay, tapos, ito, diba, paano ba siya? Wala ba doon na parang may titi dito. Dapat open po kayo sa mga ganyan na huwag po kayong mahihiya because this is part of our job. Yung sinasabi natin ng walang halong mali siya. Yung mga parts. Lagi yung sabihan ng mga mekano. Hindi po kabastusan yun. This is part of our dahil nasa medical or healthcare workers po tayo, natural lang po na marinig niyo po yung mga salitang gano'n. Okay? For example, ito po ay isang penis. Ayan, kunwari na lang, penis siya. Okay? Gamit ka ng corset. Kapag hindi siya tuli, circumcised, or kapag catheter po siya, we can use water and then i-dissolve nyo po yung betadine. Yung po yung panlinis. Kung wala naman po siya, catheter po yung parang may tube. May tube dito. So lilinisan nyo din, lalagyan nyo din ng betadine para po malinis and then saka nyo siya hugas.
And then kung wala naman, natural lang, soak mo siya sa water. And then first nyo, hawakan nyo kung ganon, yung kanyang tite. Kung hindi po siya tuli, i-retract nyo po. Kasi diba kapag di daw tuli, yung balat lang. So para makita nyo po yung urethra opening niya, i-retract nyo siya para siyang chupon na i-retract nyo. Okay? And then yung pinakabutas po, that is urethra opening. Ano yun nyo po? Linisin. Discard. Kailangan ng maraming cotton balls dito. Discard. Okay? And then, dito naman sa ulo niya, that is the glans penis. Okay? Paikot po. Discard. And then, linis po. And then, yung kanyang mahaba, that is we call shock. Linisin po. Discard. Bawat parte po ha. Discard. And then, yung kanyang itlog or scrotum, linisin po. And then, exit to the anus. Linisin din po. Always magpapalit ng cotton balls. Always po na yung water din po nyo kasi madumi po. Okay? Then, kung ano naman siya, babae naman siya, in case kasi sabihin ni assessor, babae o lalaki ang inyong patient, dapat alam niyo po yung kanyang mga private parts. Kung babae siya, ma'am, gusto niyo pong umihi, you can use the bedpan. Okay, kung naman nawiwi siya, tapos na siyang umihi. Anong position natin kapag babae? Dorsal rectum. Okay, nakaganyan po siya. Okay? Again, meron kayong kidney basin, 1 empty. Then, nakaano po ito ha? Ang inyong assistant ay tinatakpan po ha? Privacy ni patient. Okay? First po, yung kanyang moon pubis. Ito po, yun sa harapan ng pek-pek ng pasyente. Moon pubis. And then, discard. Labia majora. Yun sa unahan. Yun sa labas ng hiwa. Discard. Labia minora. Yun dun sa loob. Discard. Clitoris. Vagina opening. Urethra opening. And then, sa anus. Okay? Lagi. So, napakaraming cotton balls. Okay, moon pubis, discard. Labia majora, discard. Labia majora, kasi dalawa yan, magkabila, discard. Labia minora, discard. Labia minora, discard. Clitoris, discard. Vaginal opening, discard. Urethra opening, discard. And then, anus. Okay? Clear? Any questions so far, guys? Urethra opening. Or perineum. You can say perineum. And then, pat-dry nyo din siya. Ha? Another. Yung pinang-pat-dry nyo dito is tapon nyo na sa hamper. Then, diaper. Lagyan natin ng diaper si patient. Meron ba doon diaper? Yan daw. Saan? Pang matanda? Kung nagda-diaper si patient, pero kung hindi naman, hindi na siya. So, naka-read yung bend, ay position pa rin siya. Then, madali lang naman kasi dorsal po. Iaangat nyo lang yung foot ni patient. And then, ganyan lang. And then, i-stick nyo siya. Okay? Dahil na siyang maligo. Lahat na, di ba? Tapos, ito, palitan. Nakaabang lagi yung ating bed blanket, ha? Palitan na to ng bago. Okay? Tapon nyo na to sa hamper. Tapos na siya. Fresh na si patient. Ask nyo na lang siya kung meron siyang optional na lotion. Baka may gusto siyang palagay na lotion or pabango. It depends sa preference ni patient. Then, natapos na siya. Ano ang gagawin? Do the post-care.
Ibig sabihin, ayusin lahat ng gamit na nilagay ninyo. Ibalik nyo na yung temperature ng kwarto. And then, always documents everything na ginawa yung procedure for endorsement. And then, check the temperature ni patient Yung una pala, check nyo muna bago nyo paliguan. Because maaaring may lagnat si patient. And then, after nyo siyang paliguan, maaaring sa pag-ano niya, bigla siyang nilagnat. So, always yung i-check, isulat nyo sa inyong documents. Okay? And then, mag-ano na kayo kay patient, itong ano gown, baba na to. Then, pwede nang dahil naglagay na kayo ng panibagong top sheet, pwede nyo nang tanggalin yung linen na nilagay ninyo. And then, magpaalam kayo kay patient, ma'am, tapos na po. I will come back again tomorrow. Komportable po kayo, ma'am. Yun na yung parang banding niya kay patient. Mahalaga na kinakausap niyo yung patient para mag-gain niyo yung trust niya. Diba? Kapag magiliw kayo sa pasyente, ang tendency, gusto ni patient laging kayo. Kasi napapalagay yung loob niya sa inyo. Hindi yung basta pupunta kayo, gagawin niyo yung procedure, hindi magiging komportable. Kumbaga nakaka-build siya ng strong relationship between the caregiver and the patient. Okay? Then, do the post-care documents, everything, and magpaalam na kay patient. Okay, clear? Any questions? At isa-isa po kayong gagawa. I-demo niyo po isa-isa. Babalik niyo po yung Yes, babalik po yung after na pa. sabi po ni Sir Jason, by By-partner. Okay. So yes, parang ma-practice ninyo dahil sa national assessment naman is by-partner. Again, yung partner, hindi po basta nakatayo ha. Dapat po alam nyo yung upper at yung lower. Pwedeng sabihin niya ikaw sa upper ka pero ang pinag-aralan mo lang is lower. Pwede niyan sabihin ikaw lower ka pero pinag-aralan mo is upper. So dapat the whole process kabisado ninyo para kung kahit saan kayo ilagay ni assessor, alam po ninyo at confident po kayo. Okay? Kung confident po kayo sa mga sinasabi ninyo, dahil doon lahat kayo nagsasalita. Station by station, sabay-sabay nagsasalita, pero yung tenga ni assessor is everywhere. Yung mata niya, umiikot yan. Tulad ng ginagawa sa IE. Okay? Kung confident kayo sa sinasabi ninyo, why not? Lakasan niyo yung boses ninyo, lalo na sa mga medical term na nalalaman ninyo. Kung hindi naman po, lower lang para hindi mapansin ni patient. Again, tip, kung meron kayong kasama, kung nagkamali siya, don't tell, uy, mali ka, hindi ka, mali ka. No. Kasi makukuha niyo yung atensyon ni assessor. Tinginan na lang po kayo sa mata. Okay? Huwag na po kayong magsalita ng mali ng kasama ninyo para po hindi kayo mapahamak dalawa or para hindi kayo matutukan. Hindi mo makuha. Okay? Clear? Hindi po ay tip lang. Sabihin sinabi mo. Okay? Para na din ano. Kasi di ba pag nakita ni patient ni assessor, kinakabahan ka, mali ka. And then see, lalapitan ka niya, papaulit niya sa'yo, tatanungin ka niya ng tatanungin. Okay, makukuha mo kasi yung attention. Okay, kaya kung may magkamali man sa partner ninyo, usap na lang po kayo by sa mata. Okay? Magkaintindihan. Usually naman doon by partners, by alphabetical. Na mga apelido po. Okay, so sino ang mauuna? Any questions guys, bago tayo mag-demo? Lahat ba clear yung ginawa kong demo? Naintindihan naman po. Sunod naman po lahat. Sino po ang Yung sa ano, sabihin din niya yung mga parts ng Yes po. Importante po yan. Na malaman ni assessor na alam ninyo yung parts ng mga private parts. Yes. Okay po. Pag ano nyo doon, lagi dapat i-base on gloves nyo. Okay? Hindi bare hands. Kasi pag bare hands, inawakan natin yung titi ni patient, anong mangyayari? Magigising natin siya. Diba? Reality po, diba? Kasi may temperature po tayo. Diba kapag sa ano, kahit ano naman po na hawakan natin, magigising natin siya. So, kailangan may gloves tayo, tsaka may corset. Lagi po tayo
Pagka tapos po sa upper, papalit po ng gloves. Yes. Tapos sa dito, gloves. Ilang beses po yan? Pag po sa upper na ano, Opo. Pag natapos na po Need yan, pa ba ng gloves pag sa upper? yes po, lahat. Lahat, tapos- Lahat po kailangan nyo ng gloves. Magkapalit na ang pag So every time ang balik ka ng palit ng Yes. Pero dun sa ano, sasabihin nyo ninyo. Hindi nyo na gagawin. Kasi siya. Actually, doon per station, parang meron lang kayong 5 minutes each. Kasi sobrang dami ninyo. Kanya-kanyang toka. And then kung saan tawa, tapos ka na dito. Tapos yung iba, hindi pa. So, maghihintay ka pa. So, hindi ko alam kung sasabihin sa inyo yung session na dapat tapusin mo yun. Kasi ang pet batting ang pinakamatagal at saka ang pet making, tsaka yung infants. Kasi 4 station ng infants, batting, cleaning the bottles, sterilization, milk formula, and then feeding. Kaya, kasi kung sobrang tagal ng isa, tapos ang dami na ninyong nakatenga, so hintayin nyo siya. So, I think nagbibigay lang siya ng minutes. So, dapat bago kayo mag-national assessment or even IA, kasi yung IA yun yung pre-ano ninyo. Pwede kayong bumagsak sa IA kung hindi kayo 100% na sigurado. Dapat bago kayo sumanang sa IA, you are physically ready, mentally ready, emotional ready. Kung kinabukasan may IA po kayo and then may biglang problemang dumating, please, iwan niyo po muna yung problema ninyo sa closet, i-lock ninyo, and then be ready po kayong pumunta dito. Huwag niyo pong ilagay sa alanganin yung mga kasama ninyo. Yung mga kasama ninyo magagaling, ready sila, nag-prepare sila, nag-review sila. Dahil ikaw ay hindi ready, pwede mo silang mahila. Pwede mainis ang magtuturo po sa inyo. Kasi balik-balikan ka niya, hindi siya nakapagbigay ng attention sa anim na magagaling, hindi niya alam kung tama ba yung ginawa. So please, pagpunta niyo po, dapat ready kayo. Same sa national. Huwag niyong sayangin yung binayad ninyo. Mahal po ang binabayaran sa assessor. Package po kayo. Huwag niyo pong sayangin. Pag bumagsak kayo doon, mas malaki po ang babayaran ninyo, and then maghihintay pa po kayo ng mga kasama ninyo. So sana kung may problema dumating, hindi natin maiiwasan yan. Iwan po muna natin sa bahay, and then prepare po tayong pumunta dito. Okay? Clear po? Hindi natin masabi kung anong klaseng problema dumating, pero dapat po physically, emotionally, and mentally ready po kayo. Okay? Huwag niyo pong sayangin ang pinaghirapan ninyo ng 6 months na pag-aaral, tapos ibabagsak nyo na po. When you are attending class, it is very important, lagi ko itong sinasabi, taking notes is very important. Kasi from day 1 to 6 months, hindi nyo lahat yan maaalala. Makakalimutan ninyo. Pero kung may notes kayo, pagdating ng IA, balik-balikan nyo po yan. Tsaka po yung mga video na ginagawa ninyo, pinapasa ninyo sa teacher, i-save nyo po. Gawa po kayo ng YouTube account ninyo, i-private ninyo, kayo lang ang makakakita, doon nyo po i-upload. Kasi minsan di man napupuno din yung cellphone natin. Dahil yan sinabubura natin yung mga video na ginagawa natin. So upload muna natin sa YouTube natin, tayo lang naman ang makakakita. And then pwede na ninyong burahin sa cellphone. Para kapag nag-IA kayo, balikan nyo yung mga yon, lalo na sa mga devices, sa CPR, nakatutok CPR, nasa harapan mo lang si assessor. Sa devices din, nasa harapan mo lang din siya. And then yung iba is station. So be mindful sa devices at saka sa CPR. Okay? Clear guys? Any questions po? Ano na yung mga term, tandaan po ninyo, mas mabibilis si patient kung mas nakakarinig siya ng mga medical term. This one is Macintosh, rubber sheet kung tawagin. Pero kung sinabi niya, I will put Macintosh. Nakikinig to. Di ba po? Ang isa po ang pangalan ng Kelly Pan. Kelly. Yes, ito po ay Kelly Pan. Para po hindi mabasa yung bed. Nagamit po natin. This is Kelly Pan. Make sure nyo na yung timba is nakasama po dito. Okay? Sino na po ang ready? Sino ang una na magde-demo? 2, 4, sakto pala, 5. No?
partner by partner. You want to take a small break, 5 minutes to process everything, and then usap po kayo kung sino po ang gusto ninyong makapartner. Huwag na po kayong mahiya dahil darating at darating din tayo kahit sa IA, magka-partner-partner din po